magandang gabi po sa inyong lahat. And it's a Monday night again. Ayan. Maraming salamat po for joining us tonight. At bago po ko i-introduce ang aking special guest, I just wanna say thank you muna po sa aming mga sponsors like Hesene Aesthetic po na they have two branches. One is in Show Boulevard in Mandaluyong. Phone number is 0929-275-1014. And also, meron pa pong isa sa NS Amoranto, Quezon City, 0906-208-8183. Open po sila daily from 10 a.m. to 8 p.m. And also, we're having an acting workshop dito sa amin po na every weekend po siya 6 hours. So if you want to inquire, you can call 0927-242-2673, 0954-172679, or message lang po kayo sa First Son Production FB page para po for your inquiries para sa aming acting workshop. And also our live for every week we have live here in our Ignis Novus Facebook page. Of course, every Monday ako po, Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday is Up Top Down Low podcast with Caleb and Charles. And every Thursday naman po is Coffee Chat with Davin. 7 p.m. po lahat yan. And also, please follow, like, and share, and subscribe our social medias. For Ignis Novus, Facebook and Instagram is Ignis Novus Artist Management. And TikTok naman po at Ignis Novus Official. And also, our First Son Production, ang aming Facebook and Instagram is First Son Production, and our YouTube channel is First Son Creatives. Ayan po. At ngayong gabi, ang aking guest ay isang magandang babae na in her very young age, she's a social media influencer, a dancer, a theater and screen actor. Kilalanin natin siya mabuti, paano siya nagsimula sa pagiging social media influencer. While doing this, syempre nag-aaral siya. Please welcome my special guest, Luis Sapanta. Hi! Hi, Luis! Magandang gabi. How are you? Okay lang po. Ay, mabuting-mabuti. Kamusta? Hindi ba na-traffic? Hindi naman po. Actually, galing din po ako dito kanina. So, may parting dito lang din. So, dumiretso na po agad dito. Okay. Ang ganda po ni Luis. Teka muna. Tatanong ka, how old are you? I'm 21 years old. Ay, batang-bata naman pala. Pero Luis, gusto ko malaman, from where ba talaga si Luis? Si Luis po ay from Bacoor, Cavite. Caviteño. Yes, Caviteño Caviteño, Caviteño pala. Pareho kami, Caviteño pala. So, doon ka lumaki? Yes, Mommy Ray. So, doon ka doon ang studies until high school? Opo. So, eto. Kasi Caviteño si Mami Naranasan ba ni Luis yung maglaro sa labas? Pinapayagan ka ba nila Mami maglaro sa labas? Kasi with your generation, medyo yung generation mo pumasok na ang ang internet and everything. So marami ng yung mga gadget. So, nakapaglaro ba sa labas? Actually, hindi po talaga ako pinapayagan ni Mama dati. Ayaw niya kasi ako magasgasan. Pero, makulit. Oh. So, I wanna experience life. So, nagtatakas-takas, ganon. Tapos, palo na lang pag-uwi. Pero sa school naman siguro, nagawa yon. Hindi. Yung nakakapaglaro ka with your friends. Hindi Takas rin po. talaga. Ano po, takas. Actually, meron kaming bahay sa mga lola ko. Tapos, meron doon mga bukid. Ngayon, pumupunta lang ako doon pag pupunta yung mami ko po.
Tapos ang nangyayari nun, naglalaro kasi siya. Tapos, pag naglalaro siya, dun lang ako lumalabas. So, pumupuslit po ako. Sabihin ko, bibili lang ako merienda. Pero nandun na ako sa mga katropa ko sa bukid, naglalaro ng Oh. sepak, yung volleyball, Oh. habulan, mga ganun po. Oh, at least naranasan mo yon. Opo. Eto, paano ka ba nag-start dito sa industriyang ito? Kasi you're only 21 eh, tapos ang dami mo ng achievement, diba? So, paano ka nag-start? Magpa-fast forward na po tayo, magpa-fast forward. Medyo Paano ba mahabang story. Pero nag-start po kasi ako. 3 years old pa lang po ako. Sumasayaw na daw po ako, sabi ni mama. Wow. So, nag-start po ako sa school. Hmm. In-start niya ako ng ballet lesson. Oh. Tapos after po nun, winworkshop niya na po ako. Tapos at the age of 7, nag-start na po ako ng audition, yung Star Circle Quest. Uso pa po kasi yun dati. Tapos hanggang sa tumagal, nag-workshop po ako. Nag-workshop po ako sa Star Magic. Tapos sa iba pang workshop, di ko na lang po ibabanggit. And then, after po nun, nagkaroon din po ako ng mga dance groups. Okay. Tapos, parang lagi po kami ni Mama pa Maynila, nag-audition, VTR, punta kami lagi Makati. Tapos di po kasi uso dati yung digital. So, talaga pong kailangan pupunta talaga kayo dun sa lugar. So, ganun po. Buti po supportive si Mama at saka si Daddy. Tapos, talagang pinupush nila ako all the way. Tapos, hanggang sa unti-unti po, parang years ng hirap. At some point, meron naman na nakukuha ng mga project. Parang sobrang thankful po ako nun. Kasi po parang, yung hirap talaga, yung process na pinagdadaanan mo bago mo makamit yung isang bagay. Tapos, after po nung workshop, nagkaroon po ako ng dance group. Tapos, nung nagka-dance group po ako, naging part po ako ng New Gen. And then, after po nun, naging part din po ako ng dancers ng ABS. Kasi, bali, nag-workshop lang po ako sa Star Magic. Tapos, nag-audition, pinag-audition po nila ako sa sayaw. Tapos, nung pinag-audition po nila ako sa sayaw, ayun na, sabi nila, okay, tanggap ka na. Tapos, hanggang sa, yun, sumasayaw po kami pag may mga event sa ABS. Tapos po, ang dami pang nangyari after noon. Napasali pa ako sa modeling. Naging din po ako yung model sa mga fashion designer. May nasalihan din po kasi ako na workshop na ang is mga designer model naman po. Tapos after po noon, ang dami ko po talagang inikot-ikot hanggang sa nag-pandemic. Nung nag-pandemic po, syempre boring po sa bahay. Tapos nung na-bored po sa bahay, ayun po, nag-start po ako mag-TikTok. Tapos, nung una po lang, boring lang. Kumbaga, musically pa kasi dati. Yes. Tapos, hanggang sa na-enjoy ko na. Tapos, nagulat ako, may video ako na nag-viral. Tapos, hanggang sa dire-diretso na. Kumbaga, sa isang linggo, nagulat ako na from 150K followers, naging 1 million. Ang bilis, ha? Opo, gano'n, nung pandemic. Tapos, ayun na, hanggang sa, sabi ko, baka ito yung calling ni Lord. Yun. Kasi, doon, nagulat ako as in all of a sudden. Ang bilis po nung growth nung account ko talaga. Sa TikTok yun. Opo, sa TikTok. Sa dami nung kinuwento mo, from your early age up to now, yung nagsisimula ka, yung sinabi mo, sobrang supportive sila, mommy at daddy mo, dahil nakailang acting workshop ka, nakailang audition ka. As in, hindi ka nila pinipilit. Gusto mo talaga to? Opo. Before po, may times pa po na di ako nakakapasok ng school. Kasi po, kailangan namin mag-audition, kailangan po namin pumunta sa ganito, sa ganyan, or kailangan may taping, may shoot, photoshoot, commercial. Pero, kahit naman po na uma-attend po ako ng mga ganon, hindi ko pa rin po napapabayaan yung studies ko. Nasa pa rin po ako, honors. Okay. So, sabi mo nga, hindi mo napapabayaan yung studies mo, may on. Bago tayo mag-pandemic, sa dami nung ginagawa mo, like yung audition mo, tapos nagkaroon ka ng dance group, di ba, everything. Sabi mo nga, nag-e-enjoy. Hindi ba dumating yung puntos na sinabi mo, parang ayoko na. Pahinga na muna kasi parang gusto ko muna studies kasi sabi mo, nag-honor ka na eh. Umabot po talaga ako sa point na
napagod talaga. Pero ang maganda naman po is yung pagbalik. Yung parang may point talaga na, siyempre po, parang the whole life ko. Yes. I mean, let's be true naman po talaga. Umaabot talaga yun eh. The whole life ko parang feeling ko doon na umiikot. Yung parang, hindi ko na makita kung ano ba talaga ako. Parang hindi ko alam kung ano ba parang nasa point na ako na na-lost po ako. Oo, tapos parang sabi mo, hindi ko na na-enjoy yung childhood ko. Parang Opo, gano'n. parang hindi ko na alam yung saan ba, ano bang gusto ko talaga. Yung parang gano'n. Tapos, yun po yung, kasi after pandemic, may an additional, actually recent lang. Last year lang po. 2 years ago. Okay. Napunta po ako sa reality show. Tapos, after po nun, yung reality show is yung House of Collab. Oo. And then, after po nun, doon naman ako napastop ng social media. Opo, kasi, mamaya na po natin pag-uusapan. Mamaya na natin pag-uusapan yan. Pero, after po nun, muna natin yan. Sige. After po nun, nagkaroon pa po ulit ako ng chance sa TV. Naging part po ako ng Itbulaga for 3 months. For 3 months po, nag-run po yung Itbulaga. Araw-araw po ako nandun. Tapos, umabot po sa point na kailangan ko pong mamili between studies and career po. Kasi po, nung time po na yon, nag-stop na po ako ng 1 year para po mag-push through dun sa career. Yes. Tapos parang feeling ko po, ang dami ko na pong nami-missed out sa ano. Kasi yung mga kabatch ko, feeling ko parang napag-iiwanan na po ako. So, nung time po na yon, parang sabi ko, feeling ko kailangan ko nang mag-aral. So, binitawan ko po yung Itbulaga. So, nag-focus po ako sa studies. Sa studies ka. So, tapos parang doon na rin po ako na mahinga. Doon ka muna. Huwag muna tayo mamamahinga. Pero magre-rest muna tayo ng konting kwentuhan mo ngayon dahil parang ang dami-dami na akong nakita na nag-hi at nagko-comment dyan. Ayan. I wanna say hi to my bebe. Nakita ko, unang-una siya nag-hi. Bebe ko, hi po. Ayan ang aking anak si Gail. Hi, And Gail. then, si Cyril. Sabi niya, ang ganda ni Luis. Oo, idol ko sa Banaag. Oo, pag-uusapan natin yung Banaag na yun, mamaya. Si Christian, ayan na siya. And then si Peter Charles, sabi niya, magandang gabi. Ay, good evening po. Tapos si Cyril, Sarah. O, natatandaan niya ang name. And then, nandiyan si Christian. Si Christian, sabi niya, hi, Liza Soberano ng Cavite. Oo nga, maniwala kayo dyan kay Christian. Tapos si Ray Ray, sabi niya, ang ganda ng bebe namin. Hi, kay Ray Ray. Yan. Tapos si Mark Anthony, hi. Good evening, Mami Ray. Pa-shout out po, boss. Siya yung boss Toyo ng Bulacan. Hi, Mark. And then si Christian again, wag mag-rest in peace, bunso. Tapos, sino pa dyan? Yan, si Max Morales, nag-heart pa. Yan. O, mamaya po, if you have any questions para kay Luis, pwede naman po kayo mag-comment dyan sa aming comment section at babasahin natin yung question nyo kay Luis. Plus, if you have stars or if you like to send us stars, we're very, very welcome. Send lang po tayo ng stars dyan. Balik tayo sa kwento mo, Luis. So, balik lang, rewind lang tayo konti bago tayo magpunta dun sa pandemic. So, during before the pandemic, so sabi mo nga, naging active ka, you're having audition, tapos yung nagkaroon ka ng dance group. Yung dance group na sinalihan mo, dito mo tayo before the pandemic, gaano katagal nag-last yung dance group mong yun? Yung sa ABS po, siguro umabot rin po siya ng 1 year. Alam niyo po yung Hip Hop International. Nag-training po kami doon. Supposed to be lalaban po dapat kami. Tapos i-represent yung Philippines under ABS po. Tapos po ngayon, nabuwag po yung grupo kasi nagkaroon ata ng problem sa management. Hanggang sa nagpalit po ako ng grupo. May nakakita po ng video ko online. Tapos yun na, sabi nila mag-audition ka for New Gen Sex Bomb. Tapos yun po. Yun yung before pandemic. Apo. Pero yun po, parang kapag free po ako, tinatawag-tawag pa rin po nila ako na magsayaw po. So, yan yung isang side ni Luis as a dancer. Okay. So, dito naman tayo as a
content creator or social media influencer ka, diba? So sabi mo, nung during pandemic, na-bored. Halos lahat naman ng tao yata po na-bored that time kasi nga hindi tayo pwede lumabas. So everybody went to the social media, TikTok, YouTube, diba? So sabi mo nga kanina din na you have a video na nag-viral. Tapos from in expand of 1 week, from 100, naging 1 million agad. Yes. Diba? Sa hindi natin na alam kung ano yung TikTok na yun yung pinost ni Luis na nag 1 million. So, simula nun, alam ko nagulat ka. So, dahil it's pandemic, nag-stuck ka muna sa TikTok. Opo. So, okay na tayo. So, after pandemic, nagtuloy-tuloy ka o pumasok ka na sa House of Collab? After pandemic po, bale, nag-reach out po sa akin yung sa House of Collab po. Tapos parang sabi ko, parang good opportunity po since lalawak yung pagkakakilalan ko sa mga friends. Makakakilala ko ng mga ng mga nagti-TikTok din, ganon. Yun po talaga yung goal ko nung pumasok ako doon. Ayun po, so far, nagkaroon po kami ng collaboration. May nabuo pong friendships. And I'm really happy po. Kasi parang lahat ng mga influencer na pumapasok doon, it's nagiging grupo-grupo, parang nagiging collaboration and helping each other, diba? Parang gano'n. So that's the advantage. Yes. So what's the advantage? Kasi ang dami na po tayo ngayon social influencer, or we can call it mga content creator ngayon. So ano ang disadvantage? The disadvantage po siguro is yung competition itself? O yung paggawa ng content, mahirap gumawa ba ng content everyday? Yung ba yung disadvantage? It's just... for me, it's deeper po. Ano po kasi, nagkaroon talaga ako ng point na ayoko na ng social media. Dahil sa mga nangyari. Kasi merong good side yung social media, meron ding bad side. Tapos na-experience ko po yung bad side. The bad side is like, may nagbabash? Bashing. Yeah, okay. Which is coming from fake news or false information. Yeah, okay. Yun naman po yung bad side ng social media. You'll never know what's real. And ang paniniwalaan lang ng tao is yung nakikita nila. Yes. Hindi yung totoong nangyari. Yeah. And yun po yung nangyari. Parang na-sacrifice ko yung mental health ko. Nag-battle ako sa depression. Talaga? Dahil dun sa nangyaring yun. Parang may time pa po na nadama yung family ko. Ganon. Talaga? Opo, kaya parang medyo naging trauma ko talaga siya nung time na yun. Kaya talagang nag-social media break po ako. Halos 1 year, 2 years na chill-chill lang po talaga. Tapos, kumbaga, parang after nun, I've learned my lessons na, kumbaga, wag pa bigla-bigla. Opo. Okay. At that time po kasi, syempre, kumbaga, na-overwhelm ka kasi ang daming pumapasok sa yung mga tao na, alam mo yun, na-appreciate ka, na mahal ka. Pero sa pag-angat mo rin pala, syempre meron din yung mga taong gusto kang i-pull down. Yes. So, yun, kailangan maging maingat rin sa mga taong nasa paligid mo. Kasi, ayun. Yung parang sinasabi mo, you don't have to trust anybody sa harapan mo. Kasi maglalagay lang po, parang feeling ko may iiyak. So, parang you don't have to trust, lalo dito sa industriyang to, hindi lahat ng nakakaharap niyo po ay totoo. Diba? Meron naman po, pero mahirap makahanap ng taong totoo dito sa industriyang to. So, parang nag-break ka doon. Opo, nag-break talaga kasi siguro na-overwhelm ka from yung pagiging boring ng pandemic. Tapos, after pandemic, parang, ang dami nakakakilala sa akin. So, parang na-overwhelm ka, nag-fast-pacing yung buhay mo. Opo. And then, something happened. Pero hindi ko na i-elaborate. Pero something happened and then you told me, dumaan ka sa isang depression stage, na which is, na-overcome mo naman. Yes. Po talaga ako, nag-meds. Talaga? Opo, nag-psychiatrist po talaga ako. Kasi may time talaga na, iba talaga, basta. Iba. Yung experience. So, ano ang mapapayo mo sa mga tao ngayon na para they thought or they think
na ang social media will help them to earn. Kasi ang dami pong nangyayari ngayon na parang akala nila once you're in sikat sa social media, makakatulong to sa'yo and everything. Di ba? Yung mga anong pwede mong ipayo sa kanila? Ang mapapayo ko lang po is use social media as a platform to inspire others, to share your talent, to share some good vibes. Let's not use it in a bad way where nagda-down tayo ng people. I mean, we can use it to spread awareness, to share education. Pero yung yung sa yung maninira tayo ng tao, parang it's a bad way. And also, think before you click. And we should all be mindful with what is happening on social media. We should also be mindful on what is on social media. Kasi di naman lahat ng nasa social media totoo. Yeah. So, kailangan natin alamin kung ano bang source noon, kung totoo ba talaga yung sinasabi niya. Kailangan talaga maging wise tayo. Ayun po. Oo, yung lagi natin sinasabi, think before you click. Totoo yan, diba? Yes. Oo, kasi nagugulat na lang tayo minsan na ang daming mga bata na mas iniintindi nila ang social media before the privacy, diba? Parang lahat na lang umiikot ang buhay nila sa social media. Ayan. Given naman po kasi na meron talagang fun sa social media. Kasi 'di ba pag boring tayo, social media talaga, yun talaga yung pinupuntahan natin. Pero at the same time, meron din dapat limit yung paggamit natin, 'di ba? Parang kailangan din natin enjoy yung quality time with family. Yes, exactly. Yes. So parang feeling ko because of your experience, you've learned so many things. Yes. At titingin po tayo sa comment section. Baka naman may mga questions. Ayan. At marami ulit nag-hi, hello. Yeah, we said already that. Oh, ayan na, si Red. Mommy Ray, I miss Si you. Red pala yan. Yeah, si Red. Sabi ni Red, hi, Luis. Hello. Hi, Red. And of course, si Natsumi. Hi, Mommy Ray. Good evening to all. Thank you, Nats. I miss you. And then si Christian. Bago ka nag-stop sa pag-aaral, anong year ka nag-stop? Ayan. Bago ko nag-stop, after ko gumraduate ng grade 12, nag-pause po ako ng 1 year. So bago ka nag-college? Bago po ako nag-college. So para nagpahinga. Yung ba yung reason kaya ka nag-stop is because of the... Opo, ano po kasi nung time na yun, sunod-sunod po yung events, tapos yung live. So parang hindi ko po mabigyan ng time yung pag-aaral. So sabi ko, pause muna. Kailangan ko muna kumita ng pera. So mas pinili mo muna yung kumita pera mag-aral. Okay. Sige. Tapos meron pa ako nakitang question ni Christian. Ayan. Isa lang, okay. Sabi niya, ito pa, sa mga taong lumalaban ng depression in different way, ano ang mabibigay mong advice aside from keeping it to yourself and battling it mentally? Yan, sabi ni Christian. Siguro ang mabibigay kong advice, dapat meron kayong laging kasama. Tsaka dapat at some point, alam ko mahirap mag-open, pero kailangan natin i-open yung sarili natin. Yeah. Kasi nakakagaan talaga yun. Tapos pag feeling nyo, hindi nyo talaga kaya mag-open, seek for professional advices or di kaya pumunta kayo sa doctor kasi baka mamaya malala na pala talaga yung nararamdaman nyo. Kasi depression is not a joke. Yeah. Diba? Sinasabi nila malungkot ka lang, ganyan. Pero hindi, iba kasi talaga pag na-experience mo Iba talaga yung natakbo sa utak. And coming from someone who experienced it, alam ko, naiintindihan kita. Kaya, kung ganyan, nandito yung mga friends mo, pwede mo silang kausapin. Or, if di mo kaya, or pwede kang magsabi sa parents mo, kung di mo din kaya, pwede kang pumunta sa doctor. And doon, mabibigyan ka niya ng ways kung paano mawala yan, matutulungan ka niya. There's always help. Yeah. Kasi yung depression, hindi, akala nila arte lang ng isang tao. Pero, person with mental depression or depression, nagugulat na lang po kayo, hindi nila alam bakit sila malungkot. Bakit sila nade-depress? Okay naman yung buhay nila. Diba? So, maraming factor po So, tama si Luis, if you cannot open with your family or with your friend,
seek professional help. May tanong ulit si Christian. Isa lang po ang ma-share ko lang kasama si Luis before is super genuine, caring as a fan, and sobrang gaang kasama. Uy. Hindi ka mali-left out with her. Ayan. Tapos with Red naman, what's your fuel to continue pursuing your dreams despite of every setback happen? Ayan, sabi ni Red. Ganda naman ang question ni Red. Oh. I think that's the beauty of having setbacks in life. You'll get to learn and how to fight stronger. Diba? At saka feeling ko naman, ang isa pa that will make you pursue your dream is your family. Diba? Super supportive ang parents ni Luis po kaya. May question pa ba before I go back to my question? Ayan. May malapit ba? May t-shirt, tas wala. Okay. So, yun yung nangyari sa'yo. Okay, fast forward ulit tayo. So, tapos na tayo dyan sa pagiging content creator mo. Pero now, before that, hanggang ngayon ba, naggagawa ka pa ng content? You're being, ba? Yes, nagawa pa rin po ako ng content. Pero not like before? Yes. Okay. Diba? Parang I've learned na merong time for work, merong time for quality time with yourself, with your family. Parang, there's more to life than social media. Okay, tama. Parang ganun na. Tama. Coming from Luisa, there's life before social media. Yes. At yung life na yan, tatanungin natin, paano ka naman naging theater and screen actor? Nag-start po yan kasi nag-workshop ako dati sa hindi na natin papangalanan. Oo, sige, nag-workshop Tapos ka. may kakilala po ako doon, nakakilala rin ni Derek. Mm. Tapos ni-refer po ako kay Derek. Okay. Tapos nung pagka-refer po kay Derek, ayun po, salang daw po. Show daw po agad sa Mindoro. Ay, nung time po na yun, nag-workshop po ako. Tapos nagko-commercial na rin po ako. Tapos nag-taping na rin po ako yun. Tapos ayun po, nung time na yun, nag-isang rehearsal lang po ako, tapos sinalang na po agad ako ni Direk Rodel. So, sobrang trust sa'yo ni Direk. Isang rehearsal, salang ka. So, kamusta ang unang experience mo sa theater show mo? Amazing. Super amazing. Oh. Kasi yung play, sobrang ganda. Grabe yung lessons ng play. Kaya, hindi mo siya yung tipong, diba, usually, ang hirap mag-internalize. Ikaw parang sa tingin ko, yung play na sinasabi mo, parang nag-swak naman o nag-ignite doon sa na-experience mo na mental depression, diba? Hindi po, bago ko pa po yun bago pa ba yun? Nag-theater na po ako noon kay Direk. Tapos, ayun, super happy ko na naging part ako ng theater. Kumbaga, sa totoo, nakatulong sa akin yung theater para ma-release ko yung emotions ko. Kasi sa bahay talaga hindi ako nagsasabi ng nararamdaman ko. Hindi ako umiiyak. Pero pag nasa theater, lahat nararamdaman ko parang nare-release ko yung kumbaga at some point, feeling ko therapy ko rin po yung theater. Oo. Parang gano'n na nga, no? Kasi parang doon kasi yung bang theater na sinasabi natin, ito din yung theater na sinasabi nila na ikaw si Sarah. Yes. Ayan. So para being a Sarah, you can relate everything. And then, yung masasabi ba natin, yung being a Sarah is hindi naging challenge. Challenge ba ang si Sarah sa'yo? Parang in-internalize ko lang po yung buong buhay ko talaga. Parang feeling ko ako talaga si Sarah. Ikaw na talaga si Sarah. Oo, at least, diba? So parang parang naging madali sa'yo na maging Sarah. Opo. Nung time po na yun. And then ngayon, continue pa rin yung theater show natin yes. na yun. And you're gonna be Sarah pa rin. At walang papalit kay Sarah. Pero you're looking forward pa to have more theater show pa ba? Or more theater role? Yes, I would like to explore more on theater. Sobrang sarap maging theater actor. Sobrang kulay na maging theater actor. Oo. Basta pag nasa stage ka, parang iba talaga yung pakiramdam. No? So, yun yung difference ng theater sa screen. So, dun sa pagiging screen actor mo naman, sabi mo nga nag-start yun way back pa before the pandemic, bata ka. Ano yung unang-una mong nilabasan?
Kung, Kidlat, kung Kidlat maaalala po, mo pa, ha? Kidlat sa Kidlat. TV5, yung Oh. kay Derek Ramsey ba yun? Okay. Alala ko dati, pinaiyak nila kami, tapos parang 4 a.m. yung call time namin. Tapos, ang ginawa ko lang, umiiyak lang ako na umiiyak. Parang takot na bata. Ganun Okay. po. Tapos nakauwi kami para mga 12 a.m. 4 a.m. yung call time na kami, mga 12 a.m. Tapos parang ang TF pa dati, mga 500 po, mga ganun. Opo. So, yun yung first mo. Opo. And then, ayan, may lumalabas. Sa screen mo, dun sa screen, pagiging screen actor mo, ano yung, marami ka na nagawa, di ba sabi mo, you went to, sa television, and then Yes po. sa television or sa mga teleserye nilabas, ano yung hindi mo makakalimutan? Yung naging part ako ng Darna. Darna Nino. Jane. Darna ni Jane De Leon. Jane. Yes Okay. Ito recent Darna. Yes po. Oh. Kasi being part of Darna itself, sobrang grateful na ako doon. Ay, talaga? Sobrang grateful na po ako doon. Tapos girl version po kasi ako nung yung tatay ni Jane, si Borgo. Di ba po kasi nagtatransform siya? Tapos ako po yung girl version yun. Ikaw yung girl version doon. Opo. So, maganda experience naman talaga yun. Kasi Yes at saka po. magandang exposure for you yun. Yung Opo. kung dun ka sa Darna, na recent Darna. Parang may nakita na naman po akong comments, or hindi lang comments, parang there's question for you again. Ang dami. Ang daming question. Okay. Ay, pa rin naman pala. Sabi niya malapit. Okay, sabi nga ni Christian. Si Christian yung talagang, parang si Christian is like, since 20, nag-start ako sa New Gen. Nandiyan na talaga siya. Super supportive yan nila. Thank you, Christian. I love you. Ayan. So, nag-screen kayo yung hindi mo makalimutan. Sa movie ba, lumalabas ka na? Hindi pa po. Kasi sa screen pala. dapat, kasi po, nag-pandemic. So, ngayon, sa dami na mong ginagawa, you're being influencer, tapos, you're a dancer, and then you're an actress. Kung papipiliin ka, ano yung number 1 to number 3 mo? Number 1 is yung gustong-gusto mong ginagawa ngayon. Number 1 talaga, pagiging theater actress. Okay. Number 1. So, parang feeling ko mag-full blast ka na sa pagiging theater actress ngayon. Number 1 ko po talaga siya. Kasi, iba talaga yung feeling. Iba yung saya pag theater actress ka. Tapos number 2 mo? Number 2, screen actor. Okay. Tapos, dancing, tas singing, modeling po. Ayun. Okay. So, madami naman pala. Madami naman po pala talagang talents ang Louie. Ayan, sabi nga ni Christian, 2019 fan meet sa Yes! Jen. Okay. Solid. Okay. Tapos, eto, say hi ko lang si Apple Black. Hi, Apple. Thank you. Lovely. Thank you. Maraming salamat for watching and dropping by, Apple. Thank you, Paul. So yung balik tayo doon sa pagiging content creator. Sabi mo naman, gumagawa ka pa ngayon eh. Yes po. Ng hindi katulad nung, pero gaano katagal ba gumawa ng isang content? At gaano katagal yung kailangan mong iguhol para to post it, gawin yung maayos? Kasi di ba ang hirap mag-isip ng isang content. For one day? Yes po. Ako po kasi, ang ginagawa ko, nagda-draft ako ng videos. Bali, kunwari, may isang araw ako na nag-film lang ako ng mga videos. Tapos the other day, nag-edit na po ako nun. Ganun po ginagawa ko. Tapos the next day, posting. Tapos rest. Ganun po yung routine ko. So, bali, yung sa rest na yun, nag-iisip ulit ako ng contents na pwede kong gawin. Tapos, day ulit, shoot. Kumbaga, iniisa-isa ko po siya. Sige. So, sabi mo nag-draft ka. Opo, nag-draft. So, doon sa drafting mo, isa lang, dalawang content? Madami po yun. Madami na. Opo. Tapos, iniiba-iba ko na po. Tapos, bali, in-edit ko na kung ano po yung mga latest na trend. Tapos, ayun po. Next is posting. Paano pag-posting mo? Like, kunyari, di ba sabi mo nga, sa isang araw, magda-draft ka ng mga madami. Like, lagay na natin 5. Opo. Sa 5. And then, the following day, gagawin mo lahat yung 5 yon. Sabay edit. Opo. And then, you will release one by one? One by one po. One by one per time. Tapos,
kapag naman po minsan tapos ko na po yung edit, Mm. post ko na po, tapos the Ah. next day post ulit, tapos post Ah. ulit, ganun po. Parang nag-reserve ka like good for 5 days or 7 days. Opo. Kasi di natin alam kung kailan magiging busy ulit. So, pag yung free time ko po, ang ginagawa ko po, nag-film po ako. Pag wala po akong ginagawa talaga, tas libre yung araw ko, film po talaga ako. So, yung sinasabi mong drafting mo ng gagawin mo, it's all dance ba? Or Hindi may po, sing? makeup, Iba-iba. iba-iba. Minsan po vlog, tapos dance, ganun po. Hindi ba ganun kahirap gumawa? Kasi di ba parang ang hihirap kung dapat sumabay ka kung ano yung latest eh. Oo, yun nga po yung challenge naman as a content creator. Kailangan hindi ka mawala sa trend. Yun nga eh, di ba? Kailangan mo laging may something na papanoorin. Oo, hindi ba nakaka-drain? Actually, hindi po siya nakaka-drain. More of challenging siya. Okay. Tsaka pag gusto mo naman po kasi yung ginagawa mo, hindi mo siya maiisip na na parang draining. Kaya alam mo, ako kasi minsan sinasabi ko din, napaproud din ako kasi not everybody na as a content creator or as a social media influencer, magagawa yung nagagawa nyo. Diba? Kasi hindi lahat na parang they have the time na gumawa ng ganito. Tapos ikaw pa, you're an achiever in school. Tapos ang dami-dami mo may ginagawa. So parang ang galing ng time management mo. How do you do that? Hindi ko rin po alam eh. Basta gusto ko lang po yung ginagawa ko. Pag gusto ko yung ginagawa ko, wala pong problema sa akin sa oras. Ganun po. Hindi ko po iniisip yung oras. Kung basta magawa ko yung kailangan kong gawin at gusto ko yung ginagawa ko, wala ka pong maririnig sa akin na any complaint or anything. Wala po. More of grateful po ako kasi gumagawa ko ng content or nag-acting ako. Yung ganun po yung nararamdaman ko. Tapos mararamdaman ko lang yung pagod tapos na lahat. Okay. So time for yourself na. Opo, parang You're giving time for yourself. Sleep time for yourself, pamper yourself, at saka may time na kila mami sa family. So yun ang huwag kakalimutan. Opo. No? Yun ang huwag kakalimutan, yung time for yourself and for your family. Oo. Diba? Sa ngayon, paano mo nakikita ang sarili mo? Like in being an influencer. Anong nakikita mo sa sarili mo? Are you gonna push through pa ba in few years time? Itutuloy mo pa ba to? Or you just like hanggang strike when still the iron is hot? Parang ganun ba? O ano pa? Actually po, ang ano ko ngayon talaga, focus ko is studies. Oh, so that's good. Tapos, yung theater, siguro po yung content is kapag may free time, ganun. Kumbaga, nandun pa rin siya, pero hindi ko na siya katulad ng dati na priority ko talaga. Pero, nandun pa rin yung pagiging content creator ko. Pero, mas gusto ko na nabubuhay sa real world. Okay. Parang ganun. Bakit real world? Ayan, ikaw nagsabi sa kanya, bakit real world? Kasi, di ba po, merong social media world, tapos merong real world. Yung real world is yung wala masyadong phones. Okay. Sa social media world kasi yun yung puro ka social media, phone, ano nangyayari. Yeah. Mas in-enjoy ko po yung offline life ko na sa quality time ko sa family ko, sa sarili ko, sa friends ko, gano'n. Na in-explore ko yung buhay itself. Parang ganun po. Tapos nag-aaral, nagti-theater, ganun po. Na wala masyadong spotlight. Parang ganun. So parang ngayon sinasabi mo sa akin, you're focusing on yourself. Kung ano yung gusto mo, not because kailangan ko tong gawin because this is the trend. Parang ganun. Kasi yung parang, kasi di ba sabi mo dun sa pagiging content creator tsaka influencer, ito yung digital world eh. So ngayon talagang mas more of personal world ka kaysa sa digital. Pumasok lang sa akin, ibabalik ko to ha. Ang dami kasing pumapasok dun sa sinasabi nyo sa amin na yung saan ka nakilala, saan ka dun sa unang after the pandemic, dun sa house na yun. I'm sorry but I need to ask this ha. Is this house ba help you or para lang na ano ka na I have to do this?
it helped me po. The house helped me Okay. kasi I've learned many things in that house. Okay. Madami akong nakilalang tao. Mm-mm. Yun yung talaga naging grateful ako, yung mga friends na na-meet ko dun sa loob, yung family na Yeah. nabuo sa loob. Though merong may mga downside, pero Oo. we always have to look on the brighter side, the Okay. learnings, the friends na nabuo natin. Yun Yeah. naman yung nagmamatter. Di ba? Ang bata-bata pa po ni Luis, pero ang dami-dami na niyang na-experience at the young age, di ba po? So parang I'm so excited for you. What's stake kay Luis sa future niya kasi sobrang mature niya for a very young age niya ng 21, tama? 'Di ba? Thank you po. Sobrang excited at nagugulat naman po ako para matatapos na kami agad ni Luis. Ang bilis ng tsikahan namin. Kaya eto na ang aking mga tanong kay Luis. Yun nga, sabi ko nga sa'yo. Now sabi mo nga, you're focused with your study, and then you love now is the theater, and then dancing, and also singing. Ang dami mong gusto. Saan mo nakikita na si Luis ngayon? Nasaan ka na sa point ng buhay mo ngayon? Siguro nasa point ako ng buhay ko ngayon wherein I'm living the life itself. Okay. Na nandun pa rin yung theater, yung Yeah. pagko-content. Yeah. Pero more of the real world talaga. Ganon. Pero malayo na. Pero malayo pa. Parang Okay. ganon. Yeah. Pero ang maganda is ang dami ko ng realizations. So, di ba, in very young age po ni Luis, ang dami na niyang na-realize sa buhay niya. So, parang feeling ko talaga, magiging mas okay siya, alam mo, in the future. Because now, in a very young age, na-experience mo na eh. Di ba? And then, na-survive mo yung pinakamahirap na parte ng buhay mo. Because not everybody na-survive yung na-survive mo. And then, nakaka-proud yun. Diba? Kasi yung iba, nag-give up na. Diba? Yeah. Dahil ba dyan, meron kang mantra in life? Yes. Ano ang mantra ni Luis? Time is gold. I mean, diba, sasabihin nila simple lang. Pero kung titignan mo talaga yung deeper meaning niya, time is really gold. You have to spend it wisely with who, with what, with when, with where. Kaya kailangan mo siyang i-value kasi you'll never know. You'll never know what happens every time. Maybe ngayon, ganito yung mangyayari, bukas ganito na. Hindi natin alam yung mangyayari. So, we have to seize every moment and make every moment last na hindi tayo madidisappoint sa oras na yun na alam natin na hindi natin siya sinayang. Hindi natin siya ginamit in a way na mapapasama tayo. Kumbaga, parang bawat oras nagmamatter. Ganun po sa akin. Ayoko na pong mag-waste ng time. Parang gusto ko yung every time na ini-spend ko, merong growth na nangyayari. Kung hindi man sa akin, sa pamilya ko, sa career ko, sa friends ko, or makakahelp ako ng ibang tao. Ganun po. Ayoko na yung, di ba kasi nga, ang dami ko na din po na-experience before. Ayoko na yung mag-waste ako ng time sa mga bagay na alam ko naman yung magiging resulta. Pero, inano ko pa din, ginawa ko pa din. Yeah. Ganon. So, kaya, oo nga, no, very simple lang yung mantra mo, time is gold. But this is so much precious yung yun eh. Yes. Sa buhay natin ngayon, we have to be thankful every day. Time is running. Yeah, time is running. Tsaka, parang yung time na kasi nung namatay din po yung lolo ko, doon talaga nag-start na kailangan every moment talaga. Kasi parang hindi natin alam kailan mawawala yung mga loved ones natin. Kailangan every moment ng buhay. Ini-enjoy natin. Yeah. Ini-spend natin sa mga taong mahal talaga natin at mahal tayo. Exactly. Napaka-mature po niyang bata. Maniwala kayo sa akin. Ang sarap kausap ni Luis. Sobrang mature niya po. Eto, Luis, ikaw ba, pag wala kang ginagawa, kaya nga sabi mo nga, dinedivide mo yung time mo eh. Nasa bahay ka lang.
Do you stay at home ng matagal? Yes. Ano po, more of sa bahay lang ako ngayon. Hindi ka ba yung typical na bata na parang if I have a spare time or kakatapos lang ng workshop ko, kakatapos lang ng theater ko, kakatapos ko lang yung lumalabas or gusto mo lang sa bahay ka? Before po, ganun po ako. Oh. Pero ngayon po, mas gusto ko po na namamahinga ako. Ay, namamahinga. Gusto ko pa nagpapahinga ako sa bahay, yung spare time ko, ipapahinga ko na lang. Kasi hindi natin alam kung bukas may work ulit. Kailangan natin energy. Yes. Tapos pag naman wala akong ginagawa, talagang spend the time with family. Okay. So sabi mo nga, lagi ka nasa bahay. Kung papipiliin kita, isang parte ng bahay mo, anong parte ka ng bahay mo? Kusina. Ay, bakit kusina? Nagluluto ka? Mahilig akong magluto. Oh. Mahilig akong mag-explore ng mga pagkain. Lalo pag pag naramdaman ko yung tiyan ko, or di kaya minsan pag trip ko lang talaga. Mga nakikita ko lang sa online. Tinatry ko talaga. Ay, talaga? Opo, mahilig akong magluto sa bahay. Tapos, kasi nga, di ba, nag-aano rin po kasi ako ngayon, nag-diet talaga, ganyan. Kasi nag-gym rin ako, ayan, sa mga nagtatanong saan ako nag-gym. Okay. Mamaya yan. Nag-gym ako, tapos ang ginagawa ko, kailangan ko talaga home cook meals. So, ako po nagpe-prepare ng food ko, ganun. Talaga? Tsaka mas masarap ang home cook. Mas prepare ko rin po ang home cook. Okay. So, sa kusina ka pala. Talaga. Di ba nakakatuwa na at her early age, mas gusto niya sa bahay lang, tapos magluluto. Napaka-ano naman itong batang to. So, yan. Sabi mo nga dun ka. Ikaw yung mismong nagluluto para, ano yung gusto mong lutuin para sa sarili mo? Gulay talaga. Chop suey. Chop-suey. Mga ganon, o di kaya mga steamed na vegetables. Mahilig talaga ako sa gulay. Ang family mo, anong niluluto mo kay mama mo at kay mami? Kung ano pa yung iluto ko, share na kami. Yun na yun. So, parang nagda-diet na rin sila. Opo, yung daddy ko po, kasama ko po nag-gym. Wala siyang choice, yun talaga kakainin niya. Ang cute nyo naman mag-daddy, magkasama kayong mag-gym. Oo, magkasama kami sa gym. Di ba, usually yung iba magkasama, mag-jowa. Kami magtatay, nagbabanding po kami sa gym. Wow, ganda naman nun. Opo. Ayan. Tapos, kanina ko pa po kasi tinitingnan si Luis. Ang ganda-ganda ng batang to. And then, your makeup is really nice. Kung ikaw ay isang makeup, anong makeup ka? Kung magiging makeup ako. Or ano yung isang makeup na hindi pwedeng mawala sa bag mo? Na parang, Kay Luis. Oo. Kasi di ba yung iba, pag check mo ng bag, nandun na lahat yung isang makeup set. Paano kunyari, one time na, ito lang yung allow sa'yo na dalhin mong na bag, maliit lang. Anong isang makeup na pwede na ay, okay na ako, masaya na ako dito. Ito Lip na to. tint. Oh. Lip tint, pwede na siya dito. Yeah. Pwede na sa overall ang lip tint. So, yun si Luis. Opo. Maputla kasi si Luis pag walang makeup. Talaga? Opo, kaya kailangan ko po talaga ng lip tint. Okay. Yeah. Di ba? Sige, I'll give you the floor para invite mo naman yung mga friends mo dyan at kung saan ka nag-gym. Ayan, speaking of gym, pag-uusapan muna namin yung gym. Saan ba nag-gym si Luis? Ayan guys, kung gusto niyo ng magandang gym na mayroong sauna, may hot and cold shower, kumpleto sa equipment, may basketball court, may boxing, lahat na nandun. May Zumba, may yoga. Ayan, wag na kayong lumayo. Sa Bacoor, Cavite, meron. It's called Dream Elite Fitness. It's located at GCC Plaza. Ayan, open sila from 5 a.m. to 12 a.m. Oh. Diba? Perfect. Diba? Ang haba ng oras. Perfect. Diba? Yung pag-gym nila. Kailan ka na? Matagal na ba yung pag-gym mo? Recent lang din po nag-start. Ito lang din. Kasi recent lang din po nag-open yung gym. And then, yun na po, nag-start na po ako. Nag-start ka na. Anong routine ng gym ilang beses ka mag-gym sa isang linggo? At saka ano yung routine mo? Kasi di ba sabi nila pag nag-gym ka, merong certain like routine na parang yung iba shoulder day daw ngayon or yung iba leg day. Paano ang routine mo? O cardio ka lang ba? Parang ganon.
Actually, nanonood lang po ako sa online. Tapos Mm. minsan po may coach po na natulong sa akin dun sa gym. Ayun po, kung ano po yung sinasabi nila, ganun lang po yung ginagawa ko po. Tapos, minsan po pinapanood ko lang po yung tatay ko doon nag-walking. Binabantayan ko po siya sa gym, nag-walking lang po doon sa loob. Oo. So, ano ba, nag-walking si daddy o binabantayan ka? Hindi po, nag-walk. Binabantayan po ate yung mga equipments ng gym. Ayun. Charis. So you have time sa gym. So mga ilang times sa isang linggo? Usually po ginagawa ko po siya kapag wala akong ginagawa. Wala akong schedule. Tinatry ko po siya na everyday. Pero pag may schedule ako, hindi po talaga ako Okay, hindi makapunta. kaya. Basta at least na-maintain mo na yung... Opo, ganun. you're skinny naman. Bakit kailangan ba mas maliit pa? O ano lang, gusto mo lang healthy and fit? Ano po, may target goal din po. Kasi gusto ko rin mag-join ng international pageant. So, parang kailangan ko po magpa-fit. Okay, ayan. 'Di ba? Tapos kung mapapansin nyo, maganda ang buhok. Maganda ang buhok ni Luis, 'di ba po? So, sino naman ang nagpapaganda ng buhok mo? Siyempre, Denden Salon. Nandiyan lang yan, located sa May Camagong, guys, dito sa Makati. Okay. Kung naghahanap kayo ng quality na hair extensions, or naghahanap kayo ng quality hair color, or quality na magpapaganda ng buhok nyo. Actually, patay itong buhok ko dati, binuhay lang nila. Ni-revive nila, kasi mahilig ako magkulay-kulay dati. Naghahanap kayo ng quality, dyan lang sa Denden Salon, guys. Ayan, isa-share na lang yung page nila. And yung Instagram nila, or pwede nyo ka-message si Mama Den Guabes, or follow their page, Den Salon. Yeah. Diba? Perfect ang hair. So, ano lang sila? Extension lang? Ay, hindi po. All services. All services. Sa hair. Ayan. Alam nyo na kung saan siya nag-gym at kung saan siya nagpapaganda ng kanyang hair. Yes. Ngayon, invite them to your social media kung saan kanila pwedeng i-follow at para makita kung anong mga kaganapan mo sa buhay mo. Kung gusto niyo pa ng more na malaman sa akin, you can follow me on my social media account at Luis.Daniela on TikTok, Luis Daniela on my Facebook page, and at Luis.Zapanta on my Instagram. And baka magbalik na rin ako ng YouTube, so mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko, Luis Daniela. Ayan. Yes, thank you so much. Ayan. Ako naman po, i-invite ko kayo sa aming mga social media. And of course, we just want to say thank you sa aming sponsor, taking care of my skin and then the skin of dito po sa aming management. Maraming salamat, Hesenea Aesthetic, na meron po silang 2 branch sa Show Boulevard, Mandaluyong, with a phone number of 0929-275-1014. At meron din po sila sa NS Amoranto, Quezon City, phone number po 0906-208-8183. At open po sila from 10 a.m. to 8 p.m. At nire-remind ko po sa inyo, we still have acting workshop every weekend po, 6 hours po yung aming 6 hours po yung aming acting workshop. And if you want to inquire, please call 0927-242-2673 or 0954-17-02679, or pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page, or follow, like, and subscribe ang Ignis Novus Facebook and Instagram, Ignis Novus Artist Management, and aming TikTok is at Ignis Novus Official. Tapos po ang aming First Sun Production, you can follow, like, and subscribe also First Sun Production Facebook and Instagram, First Sun Production, and our YouTube channel, First Sun Creatives, which makikita nyo din po tong aming chikahan ni Luis sa aming YouTube channel po na First Sun Creatives. And also, please don't forget, every Monday, our live are akin po, Chikahan with Mommy Ray at 7 p.m. Every Wednesday, Uptown
Download Podcast with Caleb and Charles, and also Coffee Chat with Daven on Thursday, 7 p.m. Also, same channel, Ignis Novus Facebook page. At sa akin naman pong you can follow me on my Facebook at Rachel Pulyon 3. My IG account is mommy_ray43. My TikTok and X at mommyray3. Yan, maraming salamat po. Luis, thank you Thank you, so Mommy much Ray. for sharing a little bit about you at pinakilala mo kami kung paano ka nag-start at yung mga ginagawa mo pa ngayon. I wish you all the best. And I wish to work with you soon. Yes. Yes. Abangan. Abangan niyo yan po at magkakatrabaho kami ni Luis. Maraming Thank salamat. you, Mami Ray. It's a pleasure. It's my honor to be here. Be safe always, okay? You too, Mami At Ray. ako naman po ang inyong Mami Ray na laging nagsasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! See you all next week. Ingat po. Be safe, everybody. Mga kwentuhan na dapat mong malaman, mga katanungan na dapat mong matuklasan.